samahan niyo po kaming umawit sa Panginoon. At bigkasin po ng ating labi ang papupuri at pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, God. Hallelujah. Iyahan natin, pupurihin natin yung Panginoon. Iyahan natin na itaas ang kanyang pangalan sa oras na ito.
Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ako muli upang bahaginan kayo ng mensahe ng Panginoon na kung saan kapag inyo po itong isinagawa, alam ko po na magdudulot ito ng kalakasan at pag-asa sa ating lahat. So ang aking pong ituturo sa inyo ngayon ay meron pong pamagat na when life is difficult. Sa panahon po natin ngayon, marami po sa atin ang dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok o hirap sa buhay. Even though na tayo po ay Kristiyano na o matagal ng mananampalataya, it doesn't mean na tayo po ay exempted o tayo po ay hindi nadaranas ng pagsubok. Bagkus, kapag tayo po ay Kristiyano na, we must be proud kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok. Alam niyo po ba kung bakit? Malalaman niyo po yan mamaya. Alam ko po na tayo pong lahat ay merong iba't ibang uri na pinagdaraanan. Iba't ibang uri ng pagsubok na ating pong kinakaharap. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung mga pinagdaraanan nyo, pero I do believe, yung iba sa inyo merong kaugnayan sa pamilya, pananalapi, meron din pong kaugnayan sa pandemic o sa COVID-19. Meron sa atin na wala ng trabaho, pinagkakakitahan, hanap buhay, at meron din naman po na nawalan ng mahal sa buhay. At meron naman din po na may kinakaharap patungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Alam ko po na yung iba sa atin, ang mga anak po nila ay kailangan mahinto sa pag-aaral sapagkat sa mga bunga po ng pandemic na kanilang kinakaharap. Hindi po sapat ang kanilang kita o ang kanilang pong mga pera upang mapag-aaral ang kanilang mga anak. Especially ngayon na online na po yung ating pong pag-aaral. Pero alam niyo po ba mga nanay, sabi po ng Biblia, no? Sa ating mga magulang, sa mga tao po na nanonood, sabi po sa Biblia, tayo na po ay dapat magalak kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Mababasa po natin yan sa Santiago 1 verse 2. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin at samahan niyo po akong magbasa. Santiago 1 verse 2. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. Kapag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, ito po ay isang opportunity na kung saan tayo po ay tatatag sa ating pong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Ito po ay isang magandang oportunidad para po tayo po ay mas lalong lumapit sa ating pong Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Wow! Ibig sabihin, kapag meron ka palang trials, kapag meron ka palang pagsubok, kailangan po pala magalak ka. Huwag kang umiyak, huwag kang magmukmok, huwag kang magdabog, huwag magwala.
kundi ikaw ay magalak, sapagkat isa itong opportunity para mapatatag ang ating pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. I know na hindi simple yung magalak, pero ang tuturo ko po sa inyo ngayon ay isang practical na bagay na kung saan kapag meron tayong pagsubok, maaari po natin itong gawin. Maaari po natin itong isabuhay. Okay po ba? Alam ko po na pag meron tayong pagsubok, usually ang ating ginagawa, tayo po ay nababagabag, tayo po ay nag-aalala, natatakot, no? Ang sabi po, no, ang meaning daw po ng pag-aalala, ito raw po ay pag-iisip sa isang bagay na kung saan, sa sobrang pag-iisip mo, nakakalimutan mo na yung iba pang mga bagay. Especially, no, kapag tayo po ay merong pagsubok na pinagdaraanan. Karamihan sa atin, nakakalimutan natin kumain. Nakakalimutan nating maligo. Nakakalimutan nating magdasal. At ang iba po, nawawalan sila ng pag-asa. Pero alam nyo na ang pag-aalala, hindi po yan nakakatulong sa atin. Wala po yan nagiging magandang resulta sa ating pong pananampalataya. Especially sa ating pong pagharap sa mga pagsubok. Sabi nga po sa Lucas 12:25, buksan po natin yung ating mga Biblia. Sabi diyan, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa magitan ng pangamba? Sinasabi lamang po diyan na kapag tayo po ay nag-alala, nangamba, it doesn't change the thing, the fact na meron kang problema. Kundi kapag ikaw ay nag-alala, ito po ay nakakaragdag lamang ng stress sa ating pong mga buhay. Kapag tayo po ay meron problema, tayo po ay nangamba, tayo po ay magiging problemado. Makakalimutan natin kumain. Makakalimutan natin na merong Diyos na dapat tayong tawagan. At yung iba nga po, di ba? Meron silang iba't ibang kaparaanan na kung saan ginagawa kapag meron silang pinagdaraan ng pagsubok. Ang ilan, umiinom o kaya naman naglalasing. Hindi nila nalalaman na kapag nawala na yung amats o yung tama nila, babalik na naman yung kanilang problema. Yung iba naman po, kapag meron silang problema, sa sobrang pag-iisip nila, naisipan po nilang putulin or mag-suicide. Nakalimutan po nila na mayroong Diyos na maaaring makatulong sa kanila. Nakakalungkot lang sapagkat even though na Kristiyano na, there are times maririnig natin sa mga balita, mababasa natin sa mga dyaryo, na isang pastor, isang Kristiyano, no, na akala natin matatag na sa Panginoon, siya ay nagpakamatay, siya ay nagligtik. Dahil siya ay masyadong nag-alala sa kanyang kinakaharap na problema. So ngayon po, meron ako sa inyong ituturong dalawang bagay na napaka-practical lamang po na pwede nating mai-apply sa ating mga buhay kapag tayo po ay meron pinagdaraan ng pagsubok. Yung number 1 po, huwag manahimik, tumawag ka sa Diyos. When we say huwag manahimik, tumawag ka sa Diyos, ibig sabihin niya, huwag lamang po tayong magmukmok sa isang tabi. Huwag lamang po tayong manahimik, no? Na kung saan wala tayong kakausapin na kapatiran, kaibigan, o tao na maaaring makatulong sa atin para tulungan tayo sa ating pinakaharap na problema. Huwag manahimik. Ibig sabihin, ipabatid natin yung ating mga problema. Ipaalam natin yung ating mga suliranin. Especially, unang-una sa ating Diyos. Tignan po natin yung halimbawa ng ating Panginoong Yesus. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Mateo 26:36-39. Yan, kung nakita niyo na po, babasahin ko na po at samahan niyo po ako. Mateo 26:36-39. Sinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan.
Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Sa halimbawa po ni Jesus, malapit na po siyang ipako. Alam po niya na malapit na siyang pahirapan ng lubusan o ng gusto. Pero hindi po yung naging dahilan para siya po ay manahimik. Ang ginawa po niya, ano po ang ginawa niya? Naganap siya ng isang lugar na kung saan siya po ay maaaring magpatira pa, maaaring lumuhod, o maaaring manalangin. Ano ang ginawa niya sa lugar na yon? Siya po ba ay umiyak o nagmukmok? Hindi. Ang ginawa niya, siya po ay nakipag-usap sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama. Sinabi niya, Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Kapag tayo po ay meron pinagdaraan ng pagsubok, yung number 1, wag po tayong manahimik. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Simple lamang po ang ibig sabihin, kapag tayo po ay merong problema o mga kinakaharap na kabigatan, maaari tayong maganap ng isang tahimik na lugar na kung saan maaari po natin kausapin yung ating Panginoon. Maaari natin buksan yung ating mga labi at bigkasin yung mga salita na kung saan naglalaman ito ng ating mga saloobin o nararamdaman. Pwede natin sabihin, Panginoon, naghihirap ako. Panginoon, litong-lito na ako. Panginoon, di ko na alam ang gagawin ko. Panginoon, kailangan kita. Ito po mga bagay nito, simple lamang po. Kung hindi ka sanay na lumapit at tumawag sa ating Panginoon, simulan mo na ngayon sa oras na ito, na kapag ikaw ay may pagsubok, lumapit ka sa ating Panginoon. Of course, gusto ka niyang tulungan, gusto ka niyang iligtas, gusto niyang ibigay yung kasagutan at solusyon sa iyong problema. Pero mas matutuwa siya kung sasabihin mo sa Kanya kung ano ang problema mo, kung ano ang nararamdaman mo, kung ano ang nais mong gawin niya sa kinakaharap mong problema. And higit sa lahat, matutuwa siya kung sasabihin mo sa Kanya na kailangan mo siya, na wala kang magagawa kung ikaw ay walay sa Kanya. Napakadali lamang po, di ba? Yun po yung number 1. Tayo po ay huwag manahimik. Huwag tayo magmukmok, sapagkat yung mga tao sa paligid natin, hindi nila nababasa kung ano yung ating nararamdaman. Wala silang power, di sila superhero, na kung saan kapag nanahimik ka sa isang tabi, alam na nila yung problema mo. Yung Panginoon natin, alam niya yung problema mo. Pero, kailangan nating lumapit sa Kanya. Kailangan nating hingin yung tulong niya. At kailangan nating sabihin kung ano yung gusto nating gawin ng Panginoon sa problema nating kinakaharap. Okay po ba? Yun po yung number 1. Number 2, huwag mag-alala, magtiwala ka sa Diyos. Para kung napakahirap, no, kapag mayroong problema, huwag kang mag-alala. Pero alam niyo po ba na ang pag-alala, ibig ko sabihin nun, ito po yung nagpapakita na ikaw ay walang tiwala o walang pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi kung ikaw po ay nagtiwala sa Panginoon, of course, dapat pumanatag ka. Dapat maging kalmado ka na. Dapat magkaroon ka na ng katiwasayan sa iyong kalooban na merong gagawin ng ating Panginoon. Huwag mag-alala. Sino po dito yung laging nag-aalala? Simpleng bagay lang, nag-aalala na kaagad. Natatakot, nangangamba, nagdadalawang isip, no? Nag-aalinlangan. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat wala kang tiwala sa Panginoon. At kapag tayo po ay nag-alala, hindi po nakakatuwa yun. Sapagkat pinapakita natin yung ating walang tiwala sa ating Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Kapag tayo po ay nag-aalala, ibig sabihin, wala tayong tiwala sa Panginoon. At yung dalawa po na yan ay hindi maaaring magsama. Hindi ka pwede magtiwala, at the same time, nag-aalala ka. Isipin po
natin ang halimbawa ng tubig sa kanang langis. Let's say yung tubig, ito po yung pagtitiwala. At yung langis naman po, ito naman po yung pag-aalinlangan natin o yung pangamba natin. Kapag pinagsama po natin yung dalawa na yan, sa umpisa syempre magmimix po sila or magsasama. Tama po ba? Kung di kayo naniniwala, pwede niyo po yung subukan sa inyo po mga bahay. Kumuha kayo ng langis at kumuha kayo ng tubig. Una, magmimix po sila. Pero as the time goes by, hindi pa magdadalawang oras o sandaling oras lamang, makikita po natin na maghiwalay po yung tubig sa kayong langis. Mangingibabaw po yung langis. Ibig sabihin, matatalo ng pag-aalala yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kung tayo po ay merong iba't ibang uri ng pagsubok na pinagdaraanan, wag po tayong gumamit ng langis. Wag po natin lagyan ng langis yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sapagkat, hindi po pwede magsama yung dalawa na yan. Kung ikaw po ay merong tiwala sa Panginoon, kailangan mo pong magtiwala ng 100%, 24/7 sa kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon. Sa mga pinagdaraanan mo ngayon, kapatid, binigay mo na ba yan sa Panginoon? Kung binigay mo na yan sa Panginoon, dapat huwag ka nang mag-alala. Dapat ikaw ay magalak sapagkat alam mo na gagawa at kikilos ang Panginoon sa problema mo. Kaya naman ngayong oras na ito, ano man yung pinagdaraanan mo, gawin natin yung dalawang bagay na ito. Una, huwag tayong manahimik. Subukan mo na sabihin sa Panginoon ang problema mo. Subukan mo na banggitin sa Panginoon kung ano yung gusto mong gawin ng Panginoon sa iyong problema. At pangalawa, ikaw ay magtiwala sa ating Panginoon. Pilipos 4 verse 6. Buksan po natin. Sabi diyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng panalangin may pasasalamat. Kung nabigay mo na isuko mo na sa Panginoon ang iyong problema, nasabi mo na yung kailangan mo sa Panginoon, wala kang ibang gawin kundi angkinin mo na yung katugunan ng Panginoon sa iyong panalangin. At kailangan mo nang manalangin na may pasasalamat. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you, sapagkat I know na gagawa ka, kikilos ka, na simula sa oras na ito, hindi na ako kailangan pamangamba, kundi kailangan ko nang mag-expect na gagawa ka at kikilos sa aking problema. Tayo po ay magpasalamat, imbis na tayo po ay magmukmuk. Tayo po ay manalangin, imbis na tayo po ay manahimik. At tayo po ay magtiwala, imbis na tayo po ay mag-alinlangan sa kakayahan ng ating Panginoon. Nasaan ka man ngayon, ano man ang iba't ibang uri ng pagsubok na pinagdaraanan mo, alam ko na kaya mong kausapin ng Diyos. At alam ko na kaya mong mapagtagumpayan ang alinlangan sa puso mo. Kaya ngayon, maaari mong ipikit ang iyong mata at maaari mong sabihin sa Diyos ang pinagdaraanan mo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sapagkat tunay nga po na kapag meron akong problema, hindi dapat na ako'y manahimik na lamang. Bagkus, mas lalo akong lumapit sa iyo sa magitan ng panalangin, ng pakikipag-usap. Alam ko, O Diyos, na Ikaw ay makapangyarihan. At alam ko na walang dapat akong ikatakot, ipangamba. At alam ko, Panginoon, na kaya mong bigyan ng solusyon anumang uri ng pagsubok ang aking pinagdaraanan. Panginoon, dalangin ko, simula ngayon, turuan mo akong magtiwala, turuan mo akong maging kalmante, turuan mo ako na maging mapanatag, kahit ako'y merong pinagdaraan ng pagsubok, sapagkat ito'y magpapakita ng aking tiwala sa iyo. Panginoon, salamat po. Angkin ko ang katugunan sa aking pong mga panalangin. At angkin ko, Panginoon, yung katugunan
sa iyong mga pangako. Panginoon, salamat. Dalayan ko, Lord God, lahat ng mga nanonood, bata, matanda, nasaan man sila ngayon. Sila, Panginoon, ay katagpuin mo. Turuan mo sila kung ano ang dapat nilang gawin sa oras na mahirap ang buhay. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po muli sa inyong lahat at tandaan po natin, sa Diyos po ang papuri.